Amen. Kumusta po kayo? Na-miss ko po uli kayo. Kasi po, ito pong second quarter po ay dati-dati nadadalawahan po ako ng schedule, pero ngayon po isa lang. Salamat po, Pastor. Okay. So, praise God. Nais ko rin pong ibalik ang pasasalamat po sa Panginoon una. Dahil po nung nangyari po last Sunday ng hapon po, di kaila sa mga umattend na po ng hapon na nag-brown out po dito sa center. At ang naging dahilan po ay ang pagkakasunog po ng ating pong linya ng kuryente. Salamat sa Diyos dahil hindi po hinayaan ng Panginoon na masunog po yung kanyang banang panambahan dahil matalino naman po yun po ang ating pong pastor at hindi po naidikit po sa kesame yung pong pinag-upuan po ng wire. Dahil kung hindi, sa malamang, tayo po ay nakaranas ng pagsunog po. And then, salamat sa Panginoon dahil ito naman po ay naagapan kaagad. Araw ng Lunes, ito po ay nagawa, naayos po through the efforts of our two brothers, Brother Ronnie and Brother Richard. And then, nung nagkakuryente na po ng hapon, ito naman yung problema, nawala naman tayo ng tubig. Ayaw umakyat po ng tubig. Umaandar yung motor pero hindi umakyat yung tubig. At ang good news, ano po ba yung good news? Sa totoo lang po, hindi pa ako nakakagawa noon ng aking pong outline. Praise God, pero meron na po akong binabasang text po ng ating Bible. So, last April 28, kung sino nakakaalala nito, ito po ay fellowship po ng men's sa umaga. Pagdating po ng gabi, ako naman po ay umuwi ng Tarlac. Dala po yung mga gamit po namin ni Macy's. And then, kadahil din po na testimony po ni Brother Jojo about sharing the Word of God. Yung pong driver po ng truck na yon, habang nasa biyahe po kami along NLEX, nagpray ko sa Panginoon, paano ko kaya ako isi-share ang salita mo, Panginoon, sa driver na ito? Although alam nung driver na yon, na noong nakontak ni Brother Michael, salamat bro, dahil ikaw ang nag-book nito. Nung nagpunta po nung nakarating na po sila dito sa center, ay nalaman nilang ito yung isang born-again church. At nung nasa NLEX na kami, sabi niya sa akin, nung nag-pray ako kung paano nga ba i-share yung Word of God. Alam mo Brad, sabi niya, ang paniniwala ko kasi kanya, pag tayo namatay na dito sa mundo, tapos na ang kasaysayan natin. Wala na, tapos na. So, sabi niya, kayo ba? Sabi niya, okay. Ito na yung entry point naman. So, sa madaling salita po, habang bibiyahe po kami, ay isinare ko sa kanya yung salita ng Diyos. Ibinahagi ko sa kanya kung paano tayo minahal ng Diyos, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, hanggang sa tayo nagkasala, hanggang sa tayo po ay dumating sa kaligtasan na ibinigay natin Panginoon. At ininsist ko sa kanya, ng tanging kaligtasan ay matatagpuan po lamang sa pananampalataya sa abugtong na anak ng Diyos na siyang namatay sa krus at siya'y muling nabuhay at muling babalik, which is the foundation of our faith as Christians. So, how come ito din pong atin pong pag-uusapan ngayon ng salita po ng Diyos? Dito po ako din ako ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. Ngayon ay 7:09, bago alas 9, makakauwi na po kayo. Praise God. Seryoso kayo Amen. Every believer is a minister of the gospel of salvation of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Bawat mananampalataya ay isang minister o ministro ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tayo ay ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon. And we are called and chosen by God to be His mouthpiece to the Word, to the lost souls. Because the heartbeat of God are the souls of men, and every tongue, and every tribe, and every people, and every land. Ang ganda ng awit, ano po? Tamang-tama po naman. And we are created to the task and purpose of God for us. Na sinasabi sa Ephesians 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noon pa mang
una na gawin natin. It is our duty and responsibility to share the Word of God about God's love, mercy, and grace. And it's God's work that everyone who heard the good news will receive it and believe on it. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang trabaho po natin bilang mananampalataya ay ibahagi po ang salita ng Diyos. Pero, hindi po natin trabaho kailanman ang i-born again o mabago yung ating pong sisiran. Makukonsumisyon po tayo. Yun po ay trabaho na po ng ating Panginoon. Kaya yung customer mo, bro, babalik yun sa iyo. Amen. Ngunit papaano kung tayo mismo ay ayaw magbahagi ng salita ng Diyos? Tayo na tinawag ayon sa kalooban ng Panginoon. Sapat na bang natanggap na natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Let us also share about what we have received from God through our Lord Jesus Christ. We must not be selfish. Huwag po tayo maging makasarili, mga kapatid. Kung ano po yung ating tinanggap mula sa Panginoon, ibahagi din po natin sa iba. Lalo-lalo po sa mga wala pa pong pagkakilala sa ating Panginoon. Do not hesitate and refuse to share the salvation for every man. Huwag po tayong mag-atubili o huwag nating i-refuse na huwag ibahagi yung salita ng Panginoon. Amen po. Introduction pa lang po ito. Mayroon isang karakter sa Bible na masasabi natin isang propeta ng Panginoon na alam kong kilala ninyo, lalo na yung mga nagdi-BBS. Na nung utusan siya ng Panginoon ay siya po ay tumakas. Talagang tinakasan yung utos ng Panginoon sa kanya. Pumunta ka sa ganito upang sila ay balaan na huhukumin ko ang kanilang bayan. Subalit, alam na natin yung nangyari mamaya. O alam nyo na yun. Basahin natin ang aklat po ni Jonas. Jonas chapter 1, verse 1 to 17. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga-roon na umabot na sa akin kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na natakasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya ay kinausap nila, "Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo?" Sumagot si Jonas, "Ako ay isang Hebrew at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa." Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig kaya't sinabi nila kay Jonas, "Napakalaking kasalanan ang ginawa mo." Lalong lumakas ang bagyo kaya't tinanong nila si Jonas, "Ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat?" "Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya't nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo," sagot niya. Gayunpaman sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito,
Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at hinagis sa dagat. Agad namang pumayapang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh kahit sila ay nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas na isang dabuhan ng isda at siya nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita na pong nabasa ngayong gabi. At narito kami, Panginoon, na binubuksan namin ang bawat puso at kaisipan po namin at hinayan po namin ang ipong banal na Espiritu na siya pong mangusap para sa amin, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang iyong pong kapahayagan ngayong gabi, kayo po ang siyang magsabi nito sa amin. Ang inyong likod, Panginoon, ay gawin niyo lamang mouthpiece, Panginoon, ng iyong pong mga pahayag upang amin itong matanggap, may pamuhay at tulungan niyo kami, Panginoon, na mga salita mong ito ay lubos namin pong maunawaan. Maraming po salamat po. Hiniling po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpak po natin, Panginoon. So, hindi na po bago para sa atin, mga kapatid, ang istoryang ito. Ito po ay very basic para sa mga sanay na at mga nakakalam na po ng istorya. Subalit, nais ko lang po itong ibalik muli upang sa ganon, muli ipaalala sa atin ng Panginoon. Ano ba yung atin pong nakakalimutan minsan? Ang atin pong topic ngayon po, kwarto na ito ay nasa outreach pa rin po tayo. At meron po tayong theme ngayon na aking nilagay, The Consequence of Disobedience to God. At ang title po, Lord, Patawad. Ang tanong, what can you learn from Jonah's life? Doon po sa ating pong binasa, ano po ba yung ating po mga matututunan doon po sa pangyayari po sa buhay po ni Propeta Jonas? Mula po sa verses 1 hanggang 3, ito po yung ating point number 1. The command to go and the refuse to obey God. The command to go and the refuse to obey God. God commanded Jonah to go in Nineveh to preach the coming judgment for them. Nakita po natin na po. Isang araw, marahil ay walang ginagawa itong si Propeta Jonas, ay tinawag siya ng Diyos at kinausap. Sinabi, Jonas, pumunta ka sa Nineveh at sabihin mo sa kanila, nahuhukuman ko na yung kanilang mong bayan. Para sa kalaman ng lahat, ang Nineveh po, ito po ay ang capital city ng Assyrian Empire na mortal na kaaway ng bansang Israel. At alam natin si Jonas sa isang Hebrew o Israelites, siyempre, kung ikaw yon, ikaw ba ay susunod? Len. But instead of obeying God, Jonah tried to flee from God and go to the opposite direction. Yung nangyari na po, nung siya kinausap ng Panginoon at inutusang pumunta sa Nineveh, ito po ay nasa gawing silangan po ng bansang Israel. Si Jonas naman, ang ginawa ay pumunta sa gawing kanluran. At nung nakarating siya doon sa may pantalan, sumakay ng barko, patungong dulong kanluran. So, ang galing, ano? Pupunta dapat sa silangan, pero ang biyahe niya, papuntang kanluran. At inakala niyang matatakasan niya ang Panginoon. Ayaw sumunod ni Jonas sa Diyos sapagkat galit ito sa kanila at naniniwala siya na hindi gagawin ng Diyos ang kanyang planong paghuhukom dito. Dahil alam ni Jonas at kilala niya ang Diyos bilang mahabagin at mapagpatawad na Diyos. Ito po ay nasa po, chapter 4 na po and 2. Dahil kung ating pong babasahin ang Jonas, ang aklat ni Jonah po, kaya-kaya na po natin itong basahin ng ilang beses from chapter 1 to chapter 4 sa loob po ng isang araw. And then, inilalarawan si Jonas ng isang normal na damdamin ng isang tao o maging ng isang bansang galit sa kapwa bansa sapagkat kaaway niya ito. Kung ikaw, Brother Glenn, yung tao na nagbabanta sa iyo ay sinabihan ka ng Panginoon isang araw, puntahan mo siya at witnessan mo ng aking salita. Susunod ka kaya, bro? O si Brother Rinante. Hi, bro. Pasensya na, natatawag ko kayo. So, marahil sa isang normal na tao, ano po, sa atin, hindi tayo kagad makakapag-react kung oo ba tayo o hindi. Pero sa isang banda,
Marahil mangibabaw sa atin ang hindi. Subalit, kung ikaw ay talagang Kristiyano na, matured ka na, anong gagawin mo? Siyempre, kailangan mong sumunod. Sometimes we focus in our own self-will rather than focusing on God's will. Matured Christians are those who already died on their old life. Ang isang matured na Kristiyano na ay yung mga namatay na yung kanilang mga lumang buhay na sinasabi nga po sa 2 Corinthians 5:17 and Galatians 2:20. And those who seek God's presence and righteousness, giving their lives and fully surrendered to Christ. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. In Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung ito po ay nakatanim na po sa puso po natin bilang Kristiyano, ano po? Masasabi kong hindi na po siguro mahirap na kahit yung mortal na kaaway po natin ay atin pong mabahagi na ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Walang sumagot. Marami ba kayong mga kaaway, mga kapatid? May mga kaaway pa ba kayo hanggang ngayon? Hindi po ang asawa nyo, hindi ang biyanan nyo, hindi mga anak ninyo o mga kaibigan. Ano po? Kayo na lang po nakakalam noon. Patawarin nyo na sila. Are there areas in our lives that is still hindering us in obeying God's command for us, especially in witnessing or sharing God's word to others? May mga aspeto pa ba o lugar sa ating pong buhay na nakakahadlang upang tayo po ay mag-witness o ibahagi yung salita po ng ating Panginoon? Or may mga kasalanan pa ba tayong naitatago pa na hindi pa natin naisusuko ng buong buo sa Panginoon? At ito yung naging dahilan kung bakit hindi po tayo makapag-share ng salita ng Diyos. 20 years ka ng Christians o 10 years ka ng Christian, wala ka pa ni isang nawiwitnessan. Sino na po dito ang 5 years Christian? 7, 10, 15, 20, 25, 30. Allah, 40 na ka ba? 40 years Christian na ba kayo? Mga kapatid, ano? Walang ligtas, ano? So, therefore, mga kapatid, magsisi na kayo. Kung wala pa kayo nawiwitnessan hanggang ngayon, ano po? Lord, patawad. Hanggang ngayon, wala pa ako nawiwitnessan. Amen? When we say we love God but did not obey His commandment to love our neighbor or brother or sister, we are lying. Sinabi po yan sa 1 John chapter 4, verse 20. Kung sinasabi daw po natin na mahal po natin ang Diyos, ay hindi naman natin mamahal yung kapatid po natin. Anong sabi ni Apostol Juan? Nagsisinungaling po tayo. At minsan, kahit Kristiyano na tayo, at kapwa Kristiyano ang nakasakit sa atin, kapatiran natin, na nakasakit sa atin, hindi tayo umatid ng church. O kahit umatid tayo, iniiwasan natin sila. Pag kayo ay kakasalubong, gaganin isa. Mga kapatid, mature na tayo. Ang mature na Kristiyano, hindi na po nagiging matampuhin. Ang mature na Kristiyano, hindi na po kailangan utusan pa minsan. There is an initiative. Initiative of what? Initiative of good things na dapat niya magawa. Halimbawa, alam niyo pong lahat na ako po yung pong naglilinis dito sa church. And so with other ladies in ministry sa Cinema 3. At nakakalungkot minsan, doon po sa Cinema 3, pagkatapos po ng ating pong service ng Sunday, punong-puno na po agad yung mga basurahan po doon. At minsan wala akong nakikita na nagko-close po noon at hindi na lang matapon dito. And same thing dito po sa ating pong center. Pasensya na po kayo, ano po. Ito po ay hindi po pagpapatama sa bawat isa. Pagtutuwid po ito sa bawat isa sa atin. Dito po naman po sa center, mayroon po tayo ng mga nakasegregation na po dyan, na basura. Yung pinakamalaki, ito po yung lagayan ng plastic bottles, lata, kasi ang mga ito ay nabibili.
ito po ay akin pong inanot, binibigay ko kay Brother Glenn, ibinibigay naman niya doon sa mga kakilalang may kumukuha ng kalakal at may nabubulong. Pero minsan, lalo na po kung may okasyon tayo dito sa church, parang halo-halo ang labas. Yung nabubulok, napunta doon, hindi nabubulok. Hala, sige. Kasi po yung mga nasa kusina po, yung mga nagluluto, aray. Nagluluto rin po ako. Pero minsan, naman, kapatid, pag sama-samahin, bumaba naman, yung mga pinagbalatan ng gulay, yung pinag-anuhan mo ng mantika, ng tuyo, doon po sa ating pong basurahan. Magbago na po tayo. Amin po. Purihin po ang Panginoon. Hindi po ito isang pagpapatama sa inyo. Ito po ay pagtatama ng mga mali po nating mga ginagawa. Yes, we are all Christians and we are all matured enough upang atin naman po sanang isipin yung kapakanan po, hindi lang ng isang tao, kundi kapakanan ng bawat isa po sa atin. Yes, I am not yet perfect kung pagdating sa paglilinis. Ako po ay, amin ko po yan. Hindi pa po ako perfecto pagdating po sa paglilinis o kalinisan. But I'm trying naman po upang maging malinis po tayo at maayos po ang ating pong paligid dito po sa church. Hallelujah. And that's love. Sinasabi natin, mahal natin ang church, mahal natin ang building, mahal natin ang bawat isa. Subalit kung ito po, hindi po natin ina-apply sa buhay po natin, is it love for God? Point number 2. Verses 4 to 15, ito po yung pinakamahabang, the consequences of disobeying God's command. Maaari natin hindi sundin ang nais ipagawa sa atin ng Panginoon, subalit tiyak nagagawa ang Diyos ng paraan upang tayo ay sumunod sa Kanya. Ang pagsuway ay maaaring tiyak. Ang pagsuway ay mayroong tiyak na parusa, subalit kung tayo magpapakumbaba, mananalangin sa Diyos ng may katapatan at pagsisisi sa ating mga kasalanan, makakasa tayong patatawarin tayo ng Diyos na sinasabi nga po sa 1 John 1:9. At huwag nating hintayin upang may madamay na ibang tao o mga mahal natin sa buhay upang makapanumbalik tayo sa Diyos. Nakita natin si Jonas lang po yung yung subject talaga ng Panginoon doon po sa barko na yon. Subalit sino ang nadamay? Lahat ng pasahero. At karamihan sa mga ito, mga pagano, may kanya-kanyang sariling Diyos. Minsan din po sa atin po, marahil, habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, may mga kakilala tayo na mayroon din pong mga dinidiyos din sa kanila pong mga buhay. Dinidiyos ang bisyo, dinidiyos ang mga trabaho, na minsan napakahirap silang lapitan o kausapin upang i-share ang salita ng Diyos. Subalit, doon po sa pangyayaring ito kay Jonas, alam niya na siya yung dahilan. At siyempre, dami yung kanyang mga kasama. Nais ng Diyos na gamitin tayo upang may pahayag ang kanyang pag-ibig, biyaya at habag para sa lahat ng tao. Bagamat minsan maaari tayo makaranas ng iba't ibang problema, panalait, takot at pag-aalinlangan, subalit ipaparanas sa atin ng Diyos ang kanyang lakas at kapangyarihan upang mapagtagumpay natin ang mga ito. Kapatid, huwag po tayo matatakot kung sa tingin po natin may pinag-aralan yung isang taong ito na pwede natin share ng salita ng Diyos. Huwag po tayo matatakot. Just share the Word of God. Kung pakinggan ka, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Kahit paano nagawa po natin yung ating pong bahagi bilang mananampalataya. Katulad ni Pablo na maranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, tinalikuran niya ang lahat upang maging apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Dumanas siya ng maraming paghihirap, sakit, gutom at iba pa, subalit naging kagalakan niya ang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At sinasabi nga niya sa Philippians chapter 1, verse 21, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Philippians 4:1, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang sumunod sa Panginoon ay may kalakip na pagpapala, subalit ang pagsuway ay matiyak na pagdidisiplina. Amen po ba?
Ito ang tanong ko sa inyo o tanong sa bawat isa sa atin. Naranasan mo na ba ang pagdidisiplina ng Diyos dahil sa iyong pagsuway sa Kanya? Yan. Sige po. Tanungan portion po tayo. Magtaas ng kamay nung nakaranas na po ng pagdidisiplina ng Panginoon. Sino ang matapang dyan? Salamat naman, marami tayo mga kapatid. So lahat halos tayo nakaranas na po, ano po, sa katigasan minsan ng ulo natin, sa pagsuway natin sa kagustuhan o kalooban ng Panginoon. Tayo po ay nagkakamali, nasasaktan, nahihirapan, at naguguluhan. Kung ba't kasi sa mga kabataan, doon pa tayo nagkakaras sa mga hindi mananampalataya. Sa mga may asawa, kung bakit kasi tumitingin pa sa ibang magagandang babae, lalo pag nasa mall o sumasakay sa jeep, Brother Glenn, ano? Nakapikit ka pala. Buti may umaakay sa iyo, kapatid. Nakapikit daw po ang ating kapatid. So, ito po yung mga bagay-bagay na minsan, mga kapatid, na talaga namang panghatak ng mundo sa atin, upang tayo po ay mali sa ating pananampalataya sa Kanya, Lord, ibibigay ko po itong 10% ng aking kita ngayon. Nag-browse sa Facebook, sa cellphone. May sale si Shopee. Nako, Lord, teka, pwedeng bawasan po muna ng ganito. Ibabalik ko po sa susunod na sahod. Ito po ay nagpapakita ng ating katapatan sa ating Panginoon. So, what can we learn from Jonah's life? The first, the command to go and refuse to obey God. The consequence of disobeying God's command. And number 3, verse 16, the faith that leads others to God. The faith that leads others to God. Bagamat si Jonas ang naging sanhi ng bagyo na halos ikapahamak nilang lahat, ito rin ang naging dahilan upang lahat ng kanyang makasama sa barko ay nagkaroon ng pagkatakot kay Yahweh at nangakong maglilingkod sa Diyos. Amen po. May kanya-kanyang Diyos po itong mga paganong ito na kasama ni Jonas sa barko. Subalit, nung tinanong nila si Jonas, bakit ka narito? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sinabi ni Jonas, ako ay isang Hebrew. Sumasamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng langit at ng dagat. Ang ginagawa ko rito, simple lang, gusto kong takasan si Lord. Ano naman ang nangyari? Ayan, muntik tayong malunod lahat. So minsan din tayo, huwag po tayo maging cause po ng pag-istumble ng bawat tao, lalo po yung mga wala po pong pagkakilala sa Panginoon. Sharing our faith in God through our actions and character is the best testimony that our God we serve is alive, powerful, and merciful. Sharing our faith in God through our actions and character is the best testimony that our God we serve is alive, powerful, and merciful. Minsan kahit hindi po tayo mag-share ng salita ng Diyos, kung nakikita naman sa ating buhay, ang mga katangian ni Kristo, ito ay naging daan upang makilala nila ang Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Totoo naman po. Nakit hindi mo sabihin sa kapitbahay mo na, kapitbahay, born again ako. Nagsisimba ko linggo-linggo. Subalit kung nakikita niya sa buhay mo, kung paano ka makipagkapwa, paano ka salamuha sa tao, paano kanya nakikita, kung paano mo pahalagahan, mahalin ang iyong pamilya. Ito po isang halimbawa na kung saan mapapaisip ang kapitbahay mo, anong sekreto ng kapitbahay kong ito? Ni minsan hindi ko sila narinig mag-asawa na nagsigawan o naghagisan ng kung ano-ano dahil sa pag-aaway. So that is the good thing na tayo pong lahat ng mga mananampalataya ay maging mabuting testimony po sa atin pong kapaligiran. Sa school, sa mga nag-aaral, mga kabataan, paano po natin na ibabahagi si Kristo? O nakikita ba sa atin si Kristo ng ating mga ka-classmates? Even in our works. Sa ating pong mga trabaho, nakikita rin ba si Kristo sa atin po? Sa ating mga negosyo? Nakikita po ba si Kristo sa atin? Amen po. Hallelujah. Kahit sikapin po natin mamuhay ng may kabanalan, may katwiran at tunay na pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Na sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 5, verse 1 and 2, yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo,
Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang bangong alay at handog sa Diyos. Dahil sinabi nga po ni Apostol Santiago, ng pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Faith without action is dead. Kapag nakita ng mga tao ang ating mabuting patotoo bilang Kristiyano, nalalaman nilang tayo na sa tamang pananampalataya at mararamdaman nila ang pag-ibig na nagmumula sa ating puso sa pamagitan ng ating mga gawa at pag-uugali. Bagamat sumuway sa Diyos si Jonas, ginamit pa rin siya upang ipahayag ang Diyos na kanyang sinasamba at sinasampalatayanan ay totoo at buhay na Diyos. So yun po nangyari po sa buhay po ni Jonas, bagamat nagrebelde siya sa Diyos, nagdamay na ibang tao. Subalit ito yung naging kaparaan din po ng Diyos upang yung mga taong kasama niya na hindi sumasampalataya sa Diyos ay nagkaroon na convict, nanampalataya, tumanggap sa Diyos na kanila pong naranasan. Hindi man nila kilala pero naranasan nila kung paano yung kapangyarihang ipinakita sa kanila ng Diyos. Hamon po sa atin. And our challenge, who is your Nineveh today? Sino ba yung mga Nineveh po natin ngayon? Marahil ito hindi po lugar, subalit mga tao na nasa paligid po natin na nangangailangan po ng kaligtasan. And what hinders you to preach the gospel or share it with others, especially those who are not yet put their faith to Jesus? At ano ba yung mga humahadlang pa sa atin ngayon upang hindi maibahagi po yung salita ng Panginoon at magkaroon po ng pananampalataya sa ating Panginoon. Now is the right time to share the Word of God. Conclusion. Ask God's power and courage that you need to share His good news of salvation through His Holy Spirit. Ask God's power and courage that you need to share His good news of salvation through His Holy Spirit. Set aside our personal motives or agenda and let the will of God prevail and reign supreme in our lives. If we are true followers of Christ, then obey His commands. Have compassion to the lost as God did for us. Respond immediately. Now is the day of salvation. To God be the glory. Tayo pong lahat ay tumayot manalangin. Hallelujah. Yes, Lord, Ama namin Diyos, maraming pong salamat, Panginoon. Na muli, Panginoon, ay pinaalala mo po sa amin, Panginoon, yung kahalagahan na maibahagi po namin, Panginoon, ang iyong po mga salita. Salita na nagbibigay ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Salita na nagbibigay ng pag-asa, kalakasan, kagalingan. Lord, maraming pong salamat at tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, ay makatagpo kami ng mga taong ayon pong mababahaginan. O Diyos, patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa mga panahon, sa mga araw, Panginoon, na kami po ay naging compromise, Panginoon, o kami po ay naging isiguro lang, Panginoon, sa aming pong buhay. At nawawala na po sa puso po namin ang ibahagi ang iyong pong mabuting balita, Panginoon. Forgive us, O Lord. At hayaan po ninyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maging mabuting mga patotoo o testimony para sa iba. Kayo po, Panginoon Jesus, ang makita po sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, gabayan niyo po kami, pagharian po ninyo kami, Panginoon, upang mga salita po ninyo, Panginoon, ay patuloy po namin maihayag. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon.